paglulunsad ng task force kontra vote buying para sa nalalapit na BARM elections. Ating tatalakayin kasama si Commissioner Ernesto Maceda Jr. ng COMELEC. Commissioner Maceda, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Commissioner? Baka po nakamute yung inyong audio. Pakisuyo po. Yes, magandang tanghali. Pasensya na ho kayo. Joshua and Weng, magandang hapon po sa lahat ng ating tagapakinig. Alright, loud and clear, Commissioner. Thanks for joining us this afternoon. Una po sa lahat, ano po ang dahilan ng pagtatatag nitong mga task force laban sa vote buying sa iba't ibang lugar sa BARM? Okay. Tinatag yung mga local committees on kontrabigay natin para mas mapalapit sa mga komunidad ng kampanya at ng enforcement ng COMELEC laban sa vote buying and vote selling na alam niyong lalong pinaigting dahil sinama na ho yung ating campaign against abuse of state resources. At sa pamamagitan ng mga regional, provincial, city, and municipal committees, mas mabilis makakatanggap at makaka-assess ang mga reports at reklamo, mas mapapalakas ang coordination ng mga local stakeholders and law enforcement agencies, and mas magiging effective yung aming pag-iimbestiga at pagsasampa ng kaukulang kaso sa mga lumalabag sa ating mga batas ng halalan. Layunin din ng committee na palakasin ang voter information campaign laban sa vote buying at vote selling. Naniniwala kami na napakalaking tulong sa pagpuksa ng namimili at pagbebenta ng boto ang mga botanteng may tapat na kaalaman. Yan. Commissioner, gaano po ba kalala ang sinasabing banta ng vote buying ngayon na papalapit na yung BARM parliamentary elections? Ano po yung kasalukuyang sitwasyon doon? Well, based on the previous 2025 NLE, dalawa lang ang natanggap namin na ulat na vote buying mula sa BARM, no? At right now, wala pa hong natatanggap. This does not mean na wala hong nangyayari. Kasama na ho kasi dyan yung culture na business as usual eh. Sometimes, because it's something that has been so na nakasanayan na, minsan hindi na ho nire-report yan eh. Pero hindi ho nangangahulugan na walang nagaganap na vote buying sa region, no? Kaya hinihikayat namin lahat ng mamamayan ng BARM na iulat ang anumang insidente ng vote buying or vote selling, abuse of state resources at iba pang paglabag sa batas sa halalan. And on the part of the COMELEC, we are assuring the public na tatapatan po namin ang inyong initiatives sa pamamagitan ng paggawa rin ho namin ng aming kaukulang reactions. Okay. And Commissioner, pakipaliwanag po, once na nakatanggap po kayo ng reklamo o reports ng vote buying, ano po yung magiging action agad ng COMELEC kapag nakatanggap po kayo ng ganitong ulat o ebidensya man ng vote buying? Paano po ang proseso? Well, okay. The field officers first evaluate the reports by giving recommendations to the Central Committee on Kontrabigay. Maaari silang magrekomenda na maghain ng reklamo for an election offense sa Law Department or the disqualification immediately of the respondent. They can also decide na magsagawa ng follow-up o karagdagang investigasyon kung sa palagay nila ay medyo kulang ang ebidensyang isinumite ng complainant. Dito naman ho sa Central Committee on Kontrabigay, may kapangyarihan ho ito mag-issue ng show cause orders. Ito po'y nag-debut noong 2025 NLE. Upang bigyan ng pagkakataon ang respondent na magpaliwanag. At batay sa sagot ng respondent sa show cause order, magdidesisyon ng CKB kung magsasampa ng kaso laban sa respondent. Okay. So, Commissioner, ano po yung konkretong ebidensya na kailangan para ma-actionan ng COMELEC yung isang kaso ng vote buying para, syempre, ito po ba kung sabi-sabi lang, binulong lang kay ganito, text message lang, ano po ba yung konkretong ebidensya na kailangan ninyo? Well, unang-una, kung anong reklamo, mag-uumpisa yan bilang sworn affidavit. Otherwise, hindi ho namin papansinin. No? Pero kailangan nakasaad sa ulat at reklamo ang mga detalye. Tulad ng lugar where it happened, the date, the time of the particular incident, at pati na rin ang mga taong sangkot. Kung gusto nyo, mas maganda, may naka-attach ho na photographs or videos or documents o ibang information, At sakop na rin ho yan ng rules on electronic evidence. Dapat duly authenticated ho yan. Sino hong kumuha. Kung ito po'y nakalaman sa isang USB, yung tracing, kung saan ho originally nanggaling. At ang pinakamahalaga ho ay yung context. Dahil marami ho kami natatanggap dati, kunyari may litrato lang ho ng pera sa kamay.
tsaka polyetos. Ang ibig lang ho sabihin, litrato lang ho yan ng pera, kamay at polyetos. Hindi ho nangangahulugan na ito ay galing sa isang kandidato o sa isang supporter, no? So dito ho nagiging mahalaga yung participation din ng ating mga stakeholders on the ground, yung aming partner agencies like the Integrated Bar of the Philippines, yung Citizens Arms like PPCRV, NAMFREL, ang mga lente. Tumutulong ho sila, meron ho silang mga opisina dyan sa baba ng yung mga taong nagrereklamo at kailangan ho ng tulong upang mas maging kompleto yung kanilang sinasampa. Yun ang kanilang ginagawa hong tulong bilang mga stakeholders. Okay. Commissioner, kumpirmahin lang po namin, tama po, disqualification po ang pwede mangyari sa kandidato o kaya hindi muna ma-proclaim kapag napatunayan may vote buying. Tama po? Yes. Una-una, pag tumuloy ho yan sa proseso and the charge, for example, is an election offense, at the end of the process, apart from the criminal liability or punishment, madidisqualify ho yan sa matatanggalan ng karapatan na bumoto. Pero kung ang mas kinakatakutan ng kandidato dyan, yung power ng COMELEC to immediately suspend proclamation kahit nanalo ka na bilang kandidato o nominado ng isang partido kapag ikaw ay nakasama sa isang reklamo o isang petisyon, ano? Basta the evidence of guilt is strong. So, in fact, from our previous elections, especially the barangay and Sangguniang Kabataan elections in the past, meron hanggang ngayon, kahit na pa-extend or pa-fix ng terms ng barangay, ay hindi pa rin nakakaupo. Dahil sila po ay kahit nanalo, ay nasuspindi ang kanilang proklamasyon dahil sa tingin ng COMELEC division or NBank na medyo malakas-lakas o mabigat ang ebidensya na sila nga ay nagkasala. Okay. So, Commissioner, linawin lang po natin, pag nanalo po ang isang kandidato at saka po merong napatunayan o merong sapat na ebidensya ng vote buying, paano po yung proklamasyon noon? Matatanggal ba siya sa pwesto o paano magiging proseso? Yung sumunod na nanalo ba ang uupo? Anak ko na kakalinaw lang ho niyan ng Supreme Court sa kanilang sa pag-affirm ng COMELEC sa mga dato case na wala na ho yung wala na ho yung second placer rule. Okay. At ang sabi ng Supreme Court diyan na kapag hindi ka nanalo ay talagang nagdesisyon ang electorate na hindi dapat sa iyo mapunta yung pwesto, no. Ang sinasabi ko lang na kung may magreklamo, dalawa kasi ang aspeto ng isang reklamo. It could be a criminal case, in which case it follows the criminal prosecution, at alam ho natin na medyo matagal-tagal yan dahil proof beyond reasonable doubt. Kailangan talaga sinusuri lahat ng ebidensya at pinakikinggan ng lahat ng partido. Pero ang mas kinakatakutan ho kasi ng kandidato ay yung aming administrative power to disqualify you. Either disqualify you as a candidate or kahit na ikaw ay tumuloy-tuloy sa eleksyon at nanalo na, ma-disqualify, mapigil ang iyong proclamation as a winner. Dahil nga ho, meron ho malakas na ebidensya na kayo ho ay nag-engage sa vote buying or abuse of state resources, no? Yun ho yung vote buying, vote selling, ang parusa po niyan sa ilalim ng Omnibus Election Code. Ano yan is 1 to 6 years imprisonment, disqualification, or pagkawala ng karapatang bumoto. Yun kung tumuloy-tuloy ho siya as a criminal prosecution. So, Commissioner, para naman po sa kapakanan ng publiko at ng mga concerned citizen, paano po sila mapoprotektahan o yung mga botante na magre-report o magsusumbong ng vote buying? Siyempre, yan yung unang-unang concern nila Opo. Yes. Alam niyo ho, may mga mekanismo naman ho, no? Lalo-lalo na sa ating mga whistleblowers to protect them, no? Yung mga taong may kinalaman tungkol dyan. Ayon sa Section 39 ng aming COMELEC Resolution 11104, kung sino mang may kinalaman o alaman sa panahon ng halalan, ay pwede ho natin isa election program, no? Witness Protection Program is a program of government na nagbibigay ng proteksyon at suporta sa mga testigo na maaring malagay sa panganib dahil sa kanilang pakikilahok sa isang kasong kriminal. And it is also applicable dito ho sa reporting on election offenses, which after all are also criminal offenses. Sir, nabanggit niyo po kanina yung parusa doon sa kandidato. Paano naman po doon sa mga tauhan nila na sila yung nagdi-distribute? May parusa din po ba sila?
Opo, because maaaring ngang hindi yung kandidato ang makasuhan dyan because normally hindi naman yung kandidato mismo ang pumapalaot at bumababa at sila mismong nagbibigay o nagdi-distribute. And this is a good time for me to emphasize na hindi lamang ang kandidato o supporter ang maaring maging panagutin dito sa vote buying, pati yung nagbebenta ng boto. Okay. So yung voter mismo. So wag kayong makaisip na kapag magkaroon ng reklamo diyan, you may be thinking na nasa ebidensya yung binibili yung boto ng isang tao at ang target lang mapanagot yung kandidato o yung kanilang supporter. Yung botante mismo na tumatanggap ng pera, ibig sabihin binenta niya ang kanilang boto. So that's vote selling. And if you look at the offense, it is the offense of vote buying and selling. So ang mga nagbebenta na kanilang boto, yung mga tumatanggap ng pera para bumoto ngayong eleksyon, pati kayo ay nanganganib na mapakulong. Okay. So, Commissioner, linawin lang po natin. So, nabanggit niyo po na maaaring yung tauhan lang ng kandidato. So, does that mean may sense of deniability yung kandidato sa vote buying? Hindi naman. It's just that this when it comes to especially for criminal accountability, hindi mo naman pwedeng sabihin na yung kandidato ang mananagot kung yung kandidato hindi mo naman nahulihan, ano? Although there are parts of our law and resolutions which create presumptions na kapag napakalawak ng nangyaring pagbibili, magiging presumption yan na it's parang endorsed yan under the authority of the candidate himself. But in the usual situation, pag nakikita mo kasi na may isang, kunyari, namimili, may pila, no? O actually, makikita mo in the video na may exchange of money or other goods. Yung taong namimigay, hindi naman yung kandidato yun . And as much as possible, kasi yung kandidato naglalagay din ng layer between him and whoever is doing it. You will not usually see na kunyari si candidate A ang namimigay ang kanyang chief of staff or ang kanyang staff sa opisina, no? So maghahanap din yan kasi ng paraan na yung hindi connected sa kanya kahit papaano. So that's the reason why I mentioned that. So paano naman, sir, kung halimbawa tinanggap mo o tinanggap ng kamag-anak mo at ang purpose ninyo ay isumbong ito? Ano naman po yung protection nila? Makakasuhan din ba sila or mapoprotektahan? Everything depends on the evidence that is presented. Kung pati yung pagtanggap mo ng pera ay biglang ang ginagawa mo naman pala ay tanggapin siya upang gamitin na ebidensya. If you're lucky enough to be able to show even through your own accounts or affidavit, testimony or video if you have it that you're doing this parang sting, no? Parang entrapment. Then maybe pwedeng hindi ka managot. Pero kung wala kang ganon at sabihin mo lang later on pag nahuli na, hindi, ginagawa ko lang ito. It sounds a lot like an alibi. Okay. It sounds a lot like a justification just for you to escape accountability. But if the evidence will show na tumanggap ka ng pera in exchange for a vote, then pwede kang kasuhan talaga. Kung Okay. makonvict ka o hindi, that depends on how the process moves. Okay, Commissioner Bali, kumpirmahin po natin yung sa senaryo na nabanggit, kung sakasakali man, do we advise na yung mga botante, pagka nakatanggap ng pera, wag nilang gastusin para maging ebidensya laban dun sa kandidato na bumibili ng boto? Mas madali sana yan kung yung pera was already part of an effort, an entrapment effort dahil marked money yan . Okay. Pero kung alam mo naman ang pera, fungible yan. Hindi mo na masabi if it's the same amount, if the same bills or other things of value na natanggap mo in exchange for your vote, no? But we are going to investigate every complaint sent to us because this is the mark. Ito ho yung tanda ng aming pakikiisa sa inyong pakikiisa din sa aming kampanya, no? Your good faith, we will match with our own good faith. Okay. Sir, paano po yung iba kasi dumadaan na sa digital wallet? Kunyari, nag-send sa ganito, nandun yung pangalan, your number, and then buburahin na yung pagka-send, buburahin na yung account nila doon sa e-wallet na yon. Well, those things we cannot avoid, but the efforts na ginawa ho namin dyan, tulad ho ng national and local elections, kami po ay nakipag-partner sa mga
e-wallet agencies, GCash, PayMaya, lahat ho yan, mapapansin ninyo, I'm sure that once again, like they did or like we did in the past national and local elections, meron ho kami mga limitations on the eve of elections and on election day, no? Na kapag mapansin, parang may algorithm na yan eh, pag may mapansin na there's a certain amount or certain number of transactions coming out from 1, 2, or 3 accounts, lalo na pag fixed yung amount, no? Kasi normally kung may normal transaction dyan, may mga barya-baryang kasama, 100.15 cents, no? Eh kung biglang lumalabas na uniform 100 na tigli 5,000, isa-shutdown ho yan ng isa-shutdown ho yan ng GCash at ng PayMaya because it will be treated presumptively as an effort to engage in vote buying. Okay. So, Commissioner, para po sa kaalaman ng publiko, saan po sila maaari mag-report o magreklamo kung may nakikita o nalalaman sila na may kaugnayan po sa pagbili ng boto o vote buying? Well, kung written reports, pwede niyo ipadala sa tanggapan ng mga election officer, provincial election supervisor, or regional election director, o kahit na sa kanilang Facebook or email addresses, no? Under our resolution ho kasi, ang tatanggap lamang ng report at reklamo ay ang mga local CKB, Regional, Provincial, City, and Municipal. At sila ho magpapadala sa Central Committee on Contrabigay bilang final repository of all reports incidents. Alright, sir. Mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan sa BARM at panawagan po ninyo sa mga kandidato, supporters at botante bago ang September 14 elections. Okay, itong kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election, hindi lamang ito isang kaalala. This is a very important part of history, bahagi ng kasaysayan ng Bangsamoro at ng Pilipinas. At pagkakataon upang higit pang patatagin ang demokrasya sa rehiyon. No? Sa lahat po ng botante ng BARM, inaanyahan po namin kayo na gamitin ang inyong karapatan at bumoto at makilahok sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections itong September 14. Piliin ho sana natin at ihalal ang mga gusto nating maging kinatawan sa mga susunod na taon. Sila po ang makikipaglaban para sa inyong interes at para ho sa inyong karapatan. Sa lahat po ng kandidato, kasama po na inyong mga supporters. Unang-una, maraming salamat ho sa inyong pakikilahok at pagiging aktibo sa mga activities ng Commission on Elections. Ipagpatuloy ho sana nating sundin ang lahat ng batas at alituntunin ng eleksyon hanggang September 14 at sana po ay tayo ay lumaban ng patas. Umaasa po kami na matatapos ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections ng mapayapa at matiwasay. On our part, ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya upang mas mapadali ang eleksyon. Ang proseso nito simula sa kampanya pa lamang hanggang sa final proclamation. At muli, inaanyayahan ho namin lahat na makilahok sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election upang maging parte kayo ng kasaysayan hindi lamang ng Pilipinas at ng buong Bangsamoro kasama ng COMELEC. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Commissioner Ernesto Maceda Jr. ng Commission on Elections. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much.